Hello mga guys, so for today's video magluluto tayo ng Pinoy style pork curry. So ayan, pakita ko na sa inyo yung recipe, pero bago ang lahat, at subscribe naman po dyan. So ito, may lagyan ng mantika at nag-sear ako ng ating kasim ng baboy, no? Kahit anong parte okay lang yan. At ayun, make sure na malulubog lahat sa mantika at hintayin natin mag-transform matanggal yung pinkish color ng ating karne. Maganda rin kung medyo matutusta mo siya. Tendency nga lang medyo liliit, lalo kung medyo mataba ang ating karne. So ayun, halu-haluin natin para maiwasan yung paninikit ng ating karne. At dito nga sa recipe na to, no, dahil nga mataba siya, so most likely magmamantika talaga to ng sobra-sobra. Pero okay lang kasi yun nga mas mabibigay sa kanya ng flavor. At maganda rin na medyo yun nga may kakaroon ng konting tusta yung ating karne. At ayun, lagay tayo ng konting pamintang durog at asin para mas maging flavorful ang ating karne. At yun, okay na yan. Medyo make sure lang na ma-distribute yung mga aromatics na nilagay natin. So ibalik natin or isalin muna natin sa isang sa lagayan ulit yung ating karning ginamit. Oops, alalay lang at baka tumapon, pero yun, medyo fast forward ko na ng konti ito mga guys para makapag-proceed na tayo sa ating paggigisa. Medyo mahirap lang ng konti dahil kahoy ang gamit, pero kagandahan lang kasi nito mga guys, hindi umiinit yung sandok natin kahit iwan mo siya. So ito, nagisa na ako ng luya, bawang, sibuyas. Kahit sabay-sabay mo na siyang lutuin, okay lang yan. So, gisa-gisa lang natin ng kaunti. Ang kagandahan pa nito mga guys, kasi yung mantika ng baboy na sinir natin kanina nandito, so mahahalo na rin yan or mas lalasa na rin doon sa aromatics na ginamit natin panggisa. At next na ilalagay natin syempre yung karne na sinira na natin. So halu-haluin lang ulit. At kaunting patis. Susunod na natin ang paglalagay ng tubig para palambutin ang ating karne. So make sure na nakasentro yung ating karneng nakalagay para equal yung paglambot niya.
At ayun, babantay-bantayan mo na lang siya. Takpan natin para mas madaling lumambot. Check natin yung karne kung malambot na. At once medyo matuyo-tuyo na yung sabaw at matigas pa rin, dagdag na lang tayong tubig. At eto, may ng konti, nagdagdag na rin ako ng patatas. So far sa pag-check ko nito kanina, medyo average na yung lambot nung ating karne. So gusto ko lang ng konting lambot pa. Kaya tama-tama lang to mga guys, pag lumambot yung ating patatas, kuha na rin niya yung gusto kong lambot ng ating karne. So make sure lang pa rin na lubog ang ating patatas. So far nagdagdag ako kanina, nakailang dagdag din ako, mga dalawa sigurong tasa ng tubig para malambot talaga yung baboy natin. At next na ilalagay natin pork cubes para mas meaty yung flavor ng ating pork curry. So lubog lang natin sa tubig at hintayin ma-dissolve, no? At ayan, excuse me, sorry po, takpan lang natin siya ulit. At yun, once na na-dissolve na yung ating pork cubes, no, at medyo natuyo na rin yung ating sabaw, doon na tayo, gawin na natin siyang curry. Medyo kuha niya na yung lambot ng karne, oh. Kumaano niya lang mga guys, talaga napipipi na yung ating karne. Masarap na. So maglalagay na ako ng ating Del Monte curry powder, or kung anong curry powder ang meron kayo sa bahay, pwede na yan. So konting halo. At dito medyo lalapot na rin yan kasi dahil dun sa curry powder na ano natin, no? Sa tansya or sa dami ng curry powder, kayo nang bahala kung gaano karami, kung anong klaseng timpla yung gusto ninyong, kung gaano katapang yung curry powder na gusto nyong ilagay. Walang problema doon. At next, ang ating coconut powder na dinussolve ko sa tubig. Coco Vita, no? Yung kanyang brand. Pwede rin kayong gumamit ng mga instant yung Coco Mama. Pwede rin naman kayong gumamit ng sariwang gata. Sa akin yung mga ganito lang ang ginamit ko na kasi para hindi madaling mapanis yung ating gata. So mostly naman sa mga naging previous video ko rin na gumagamit ako ng gata, hindi ko ako gumagamit ng purong gata para hindi ganun kadaling mapanis, para kahit hindi man maubos ngayon, bukas ilagay mo lang sa ref, bukas pwede pa rin siya makain, ano. At ayan, palambutin lang natin ng konti at medyo pasipsipin yung ating gata. At once na medyo ayun, no, medyo na mukha lang siya sa ibabaw pero nanunuyot-nuyot at naninikit ng ilalim nito mga guys, haluin ko lang ng kaunti para iwas sa paninikit. Bango mga guys, hindi pa tapos pero sarap niya na. At eto, naglagay ako ng siling berde. Option nyo rin mga guys kung gusto nyo lagyan ng siling labuyo, walang problema. Sa akin, isang siling berde lang nilagay ko kasi may dalawa akong bata nakakain nito. So at puro babae, hindi ganun kalakas ang tolerance sa anghang. Kaya pwede na to. Pero yun nga, kayo nang bahala dyan mga guys kung gusto nyo ng mas maraming sili. At ayun, konting halo pa. Kanina nagdagay ako ng kaunti pang curry powder para mas strong pa yung lasa ng ating curry. At yun, hinahalo-halo ko lang at medyo may naninikit-nikit na sa ilalim. So konting halo pa, lang, no? At adjust na tayo sa panlasa. Laglagay ako ng magic sarap or any seasoning of your choice, no?
At dito pwede nyo ng mga guys, hinaan na rin yung ating apoy dahil nag-a-adjust na lang naman tayo ng panlasa natin. Almost na to done na rin naman talaga. At last na ilalagay natin sa ating recipe ang ating bell pepper. Pwede rin kayo maglagay mga guys ng turmeric powder para kung gusto nyo ng medyo yellowish color yung ating pork curry. Pero ayan sa itsura naman niya mga guys, mukha naman na siyang mukhang curry na naman siya. At kung maaamoy nyo pa lang mga guys, napakasarap lalo ng Del Monte na ginamit natin. At yun, palambutin na lang to at ready to serve ang ating pork curry. So muli mga guys, isang like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless. Stay safe po.